bawat man dito sa makasulod unta mi base sa imong makasulod unta mo ug nakasulod mo na mo gayna. No, I mean makasulod unta mi kung wala sila nag-change sa ilang kuan. Ug wala ni lagi distansya. Mo na nga ikaw mo nang imong pagtuo nga karga na tanan may base sa number sa nakasulod na mo gayna ra. Yun na nga at na-stranded kami sa Liloan Port dahil iisang roro lang daw pala ang bumabiyahe papuntang Surigao. Wala kaming choice kundi magpalipas ng gabi doon. Kaya naghanap kami ng matutuluyan at nagstay na lang muna kami sa isang hotel. Guys, we're gonna do another video today. Akala namin ay makakaalis na kami agad kinabukasan. Pero pagdating namin sa pier, punuan na raw ang barko at wala na kaming makukuhang slot. Kaya sa susunod na schedule na lang uli kami piniyagan sumakay. It was really frustrating and exhausting. Lalo na dahil sa init, antok at uncertainty kung kailan kami makakatawid. Pero ganun talaga minsan ang biyahe. Hindi lahat ayon sa plano. Ang mahalaga, safe kami at kasama pa rin ang bawat isa. Why you stop? Ang gusto buhatan ka niyo. So nagulat kami na namin karon dito sa port. Namin sa port. Kagulat na lang may Roro pauwi sa Surigao. Yes. Alam mo? Nasaan na kayo? Napadali sa kuan na port. Naghihintay pa rin kayo ng barko? Oo. Ano ba yan? Ato tagkit kay karon Kaus. Ato tagkit kay karon. Paano kayo pupunta ng Kitkay? Hindi pa nga kayo nakarating ng Cagayan? Wala magana. Kala pa dahil tayo kay kaanday kita. Eh, matatas here! Sorry ba? Yung muna to. Sige mo si Papa mo. Alauna ng hapon ng Lunes, kami nakasakay ng Roro papuntang Surigao Port. 4 na oras pang biyahe bago namin marating ang isla ng Mindanao. Sobrang behind schedule na talaga kami at nakaka-stress isipin na may pasok pa sa trabaho kinagabihan. Hindi biro ang ganitong biyahe, pero isa rin itong paalaala kung gaano kahalaga ang flexibility at pag-unawa sa mga sitwasyong wala sa ating kontrol. Sana sa susunod, mas maayos na ang sistema para hindi na maulit ang ganitong abala sa mga biyahero. Pagkalipas ng mahigit 4 na oras na biyahe, sa wakas ay nakarating din kami sa Surigao. Napagdesisyonan namin magpalipas muna ng gabi doon. Hindi rin kasi biro ang mahigit 6 na oras na babiyahiin namin pauwi ng Cagayan. Kailangan din namin ng kunting pahinga para makabawi. Nice bathroom. Now this time you're offing your camera. Tanungin natin si Bruno Mars. Nagpalipas muna kami ng gabi sa Surigao. Kumain, nagtawanan at nagkwentuhan tungkol sa lahat ng pinagdaanan namin sa mahaba at hindi malilimutang land travel mula Cavite hanggang Cagayan. Sa gitna ng pagod at puyat, napuno pa rin ang gabi ng saya at kwelang alaala. Tahimik akong napaisip, uulitin ko pa ba ito? At ang sagot ko sa sarili ko, oo, uulitin ko pa ito. Dahil sa isa ito sa mga pangarap ko, ang malibot ang buong Pilipinas. Makita ang ganda ng bawat lugar, maranasan ang kultura ng bawat bayan, at mas lalong makilala ang sarili sa bawat kilometro ng aking biyahe. Hi guys, good morning. Time update. It's 11:45. We are on our way home to Cagayan de Oro City. Nasa Surigao pa kami, nag-stay over kami kasi hindi na namin kaya. So ETA namin sa Cagayan de Oro is 5 p.m. Update na lang namin kayo sa pag nasa Bugo or Butuan or Bugo na kami. College of Education. College niyo.
Masulod ka? Pasok data. Pwede ba kasulod? Caraga State? Caraga State naman siya. Promises ni sa una pero karon Caraga State University na. Sige, ina. Diri ko gabaktas-baktas sa una. Morning amo ang school sa una. Continue for 1 kilometer. Ang mga Dapat teachers. na school, no? Dili mega ROTC sa una. Ang among room Lagi ka to, tara, Arts and Sciences, mo to Arts and Sciences sa una. Kato dito no, kana. Teacher na. AB na AB. Ano teacher mo karon? Preparatory para ano. Ay, kay balon nagkanday diin-diin nang ako ang sa una kinabuhi. Pag human sa AB, nag-agriculture. Amo ba? Namto sila basketball. Nasa Butuan na kami ngayon. Napagdesisyonan muna naming dumaan sa isang maliit na kapihan sa tabi ng daan para magpawala ng antok, magkwentuhan at magpahangin kahit sandali. Simple lang ang lugar pero sakto ang ambience para sa isang mabilis pero preskong break. Umorder kami ng malamig na kape, perfect pang refresh matapos ang mahabang biyahe. Sa bawat lagok ng cold brew, parang unti-unting nawawala ang bigat ng puyat at pagod. Tila ba muling nabuhay ang diwa, handang harapin ang natitirang parte ng aming paglalakbay. Ang sarap lang magpahinga kasama ang malamig na kape at kwentuhan sa Daplin sa Dalan. Dad, where is that hand? Ow! Ow! There we go! There we go! Ikot na rin ba yan? This time, nasa Claveria na kami. First time nila tutong na makadaan dito kaya talagang namangha sila sa ganda ng lugar. Malamig ang hangin, presko ang paligid at parang ang lapit sa langit. Habang binabaybay namin ang mga kurbadang daan at tanaw ang mga bundok at taniman, di maiwasang humanga sa natural na ganda ng lugar. Ang nakakatuwa pa, hindi alam ng mga magulang namin na pauwi kami. Kaya siguradong malaking sorpresa para sa kanila ang bigla naming pagdating. Nakakakilig isipin kung paano magiging reaksyon nila. Ang saya at ang yakap at dugay na namo nga gihulat. Update guys, nasa Bugo na ta. Finally, it's 6:45 PM. May hawa ta dito sa kuan sa Surigao around like 10 AM. Karon nasa ano na tayo, Bugo. Del Monte. Diha ako nagtrabaho sa una mga 10 years ago. Surprise natin sila mamang papa. Kaso ma-traffic, look at that. Nanaw tayo dito sa Bugo pero napaka-traffic oh. Bumper to bumper ang situation. At pagdating namin sa amin, walang kaalam-alam si mama na nasa harapan na pala kami. Dito, kitang-kita sa kanyang muka ang gulat at tuwa. Ito ang isang eksenang hindi matutungbasan ng kahit anong salita.
Kung umabot ka sa parteng ito ng video, please don't forget to like and subscribe to help us grow our channel. Maraming salamat sa suporta.